Kaugnay pa rin po ng balitang yan, makakapiling po natin sa pamamagitan ng telepono ang Deputy Director for Administration ng Caloocan Philippine National Police, si Police Superintendent Ferdinand Del Rosario. Sir, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon, Emil, at sa ating mga tagapanood. Dep, unang-una, kamusta po ang investigasyon ng Caloocan PNP? Ito ba'y may sapat na kaukulang papeles itong job placement services na inyong ni-raid, sir? Sa ngayon po, meron na po tayong verification na ginagawa at malamang po, bukas po malaman natin ang resulta upang ma-determine po natin kung ito nga pong job placement agency nito ay legal na nag-ooperate at may kaukulang dokumento. Deputy Sir, yun hong mga biktima, yung mga nailigtas ninyong mga kababaihan, mga menor de edad, nasaan po silang pangangalaga ngayon, sir? Sa ngayon po, nasa pangalaga pa rin po natin at yun nga po, nakikipag-ugnayan na po tayo sa ating sa Caloocan City Social Welfare and Development Office upang proseso po sila at ang sagunan po ay magkaroon din po tayo ng tulong mula sa kanila para po mabigyan to ng karapatang suporta sa pagkain at kung maaari po ay mabigyan din po to ng pamasahe para makauwi na po sa kanilang mga tahanan sa probinsya. Deputy Sir, para ho ma-educate natin yung ilan sa ating mga kababayan na nais pong makapagtrabaho sana dito ho sa Maynila. Anong klaseng modus, anong klaseng strategy, anong klaseng panghihimok ang ginawa po nitong job placement services na ito sa mga kababayan natin naging biktima, sir? Una po, ito pong itong mga tinatawag nating job placement services na to ay kanila pong ine-entice o kanilang hinihimok yung pong mga kababayan natin sa probinsya na alam natin na medyo hindi po maganda ang kalagayan, ay hinihimok nila na magtrabaho sa Maynila at pinapangakuan po ng isang maganda at disenteng trabaho at magandang sweldo. At yun nga po, dahil sa magaganda nilang mga paliwanag at pambobola, yung ating po mga kababayan dyan sa probinsya ay nakukuha nilang madala dito sa Maynila at pagdating po dito, ay ipapasok na lang nila basta-basta sa mga establishmento na kung saan ay wala pong sapat na sahod o hindi man, yung pong sahod na binibigay, hindi man lang po na masasabi nating minimum wage. Kaya po nangyari, bukod po sa tumatanggap po sila ng maliit na sahod, ay nagkakaroon po sila ng hindi maganda pang kalagayan at ginugutom sila. Kaya po sana, huwag tayo agad-agad maniwala kung mayroong mga taong nagre-recruit sa atin, lalong-lalo na po sa probinsya. Deputy Sir, alamin ko lamang ho, ilan ho yung kinasuhan at sino-sino po yung dapat managot sa kasong ito, sir? Yung pong apat na nahuli po natin, masasabi natin na suspects na nakuha po natin na nahuli po ng ating mga kapulisan kanina, ay sasampahan po sila ng tinatawag nating human trafficking. At bukod nga po doon, meron po tayong minor de edad na mga na-rescue. At ito po ay masasabi natin na aside from human trafficking, ididemanda rin po natin sila ng child exploitation, yung po nga tinatawag nating RA 7610 na kung saan inabuso po itong ating mga kabataan. At bukod po doon, meron po tayong kakasuhan ng rape dahil po yung isa po sa ating na-rescue na kabataan ay inabuso po at sexual na inabuso ng isa sa mga nahuli nating suspect. Mga kapuso, ang Deputy Chief of Police for Administration ng PNP Caloocan, si Police Superintendent Ferdinand Del Rosario. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po.